Ngayon po sa ating Sunday School, patuloy po tayo sa ating serye na Singing with Grace in Our Hearts. Ang pag-aawitan nga ay bahagi ng ating pagsamba at ito ay bahagi ng ating pagsamba sapagkat ito ay iniutos ng Diyos. Ngunit ang iniutos nga ng Diyos sa atin ay hindi lamang na tayo ay mag-awitan, na ang Diyos ay gusto lamang na makadinig ng ating mga musika, kundi nais niya na ang ating pag-aawitan ay mula sa ating puso. Kaya ang makikita nating ipinag-uutos sa atin ay hindi lamang na ang ating mga labi ay nagbibigkas ng mga papuri, kundi ang ating mga puso ay tunay na may kagalakan sa pagpupuri sa Kanya. Kaya ang sinasabi sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in our hearts. At ito nga yung pinagmulan ng pamagat nitong aking serye na ang ating pag-aawitan ay dapat na nagmumula sa ating puso. At ang ginagawa natin ay tinitingnan natin ang marami sa ang ilan sa mga awit na naging malawak ang impluensya sa mga iglesia, sa kasaysayan. Ito'y mga awit na nakatulong sa maraming mga mananampalataya na magtanim ng tunay na pasasalamat sa mga biyayang natanggap nila sa Panginoon. At ngayon nga, ang ating titingnan ay ang awit na Before the Throne of God Above. Kung hindi nyo alam yung Before the Throne of God Above, ito yung awit na, ito yung first stanza. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. A great high priest whose name is love, who ever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in hand he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. Ito yung unang stanza ng awit na Before the Throne of God Above. Dito nga ay pinupuri ang Diyos pinapahayag niya ang kanyang kagalakan na sa harapan ng trono ng Diyos naroon si Kristo na nananalangin para sa kanya. At ito ay nakikita niyang isang malaking kagalakan sa kanya, nagpapalakas ng kanyang pananampalataya. Kaya ito ang kanyang inaawit. Ang awit na ito ay sulat ni Charity Lee Smith na nabuhay noong 1841 hanggang 1923. Siya ay kilalang pang-apat na anak ni Reverend Dr. George Sidney Smith and Charlotte Lees. Sila ay isang Anglican and Irish American. So ito ang kanyang pinagmulan. At ang pinakakilala na kanyang awit at hanggang sa ngayon, mukhang ito na nga lang ang mas nakikilalang awit tungkol sa kanya. Maraming mga makikita naman at may tala naman na kanyang mga awit. Pero ito na yung pinakamalawak ang impluensya at pinaka-inaawit pa rin ngayon. Itong Before the Throne of God Above. Ito ay sinulat noong 1863. Bali siya noon ay 22 years old. At ito ang sinulat niya ito na isang tula na publish ito sa our own hymn book. Yun yung pamagat ng title noong 1866, a collection compiled by Charles Spurgeon. Sina Charles Spurgeon ay gumawa ng isang hymn book para sa kanilang iglesia at yung sinama nilang kasama doon ang awit na Before the Throne of God Above. At ito nga ang awit na ito kay Charles Spurgeon ay isang mahalagang awit para sa kanya noong nagkaroon na siya ng sakit at maghihintay na siya ng kanyang kamatayan, ay nagpahinga siya sa France, which was good for his health. At isa sa kanyang mga huling sinabi sa kanyang sulat ay na marami na akong pinangaralan at dinala sa harapan ng Diyos, ngunit ang aking nakikita ay kung anong ginawa ni Kristo para sa akin. At sinitas niya ngayon ng isang stanza mula dito sa awit na ito. So ito ay mukhang nagkaroon ng matinding impression kay Charles Spurgeon at kaya nga
Ito ay hanggang ngayon, itong mga salita ng awit na ito ay nakakahimok sa maraming mga mananampalataya at ang kanilang mga puso ay naaantig ng mga salitang ito. Ngunit originally, actually, ang awit na ito ay hindi naging ganun kakilala at nagkaroon lang ito ng revival recently dahil sa paglapat ng ibang musika. Noong una daw na ito'y ginawa, ang kagawian nga noon ay meron lang silang ilang mga tunes na ginagamit sa kanilang mga pag-aawitan at gumagawa sila ng mga tula at mga lyrics na isasabay nila doon sa mga tunes na yon. At itong awit na ito ay nilapat nila sa isang melody na tunog daw lamay. Yun ang pagkakasabi. It sounds like a dirge. Yun yung description. At ito ay hindi naging dahil siguro sa musika mukhang natabunan yung mensahe, hindi natulungan sa na ito'y maitanim sa puso ng mga tao. At itong bagong tono ay ginawa lang actually ni Vicky Cook recently, noong 1997 daw. Ito ay ginawa ni Vicky Cook ng Sovereign Grace Ministries. So ito ay isang modernong tono. Ito yung tono na inaawit ngayon at ito yung tono na kilala ngayon sa maraming mga iglesia. At kanyang sinalaysay mismo kung paano ito sinulat. Sabi niya, I first heard Before the Throne of God Above on a Sunday morning at church in 1997. One of our pastors had just come back from a conference in England and brought the song back with him. All of us on the worship team learned and rehearsed the song before the church, then taught it to the congregation later that morning. The song bombed. The church didn't respond to the song favorably. I think the old melody was a little too strange sounding to our American ears. I didn't care for the melody much either, but I fell in love with the words. So, siya din ay, dahil isa siyang musikero, ay nagkaroon siya ng paghuhusga doon sa musika na ito nga ay hindi nakakatulong doon sa mga salita ng awit. At yung binanggit na tono, may pamagat yung tono, ang title ay Jerusalem, at ito daw ay hindi nakatulong sa paghatid ng mensahe ng awit sa mga kabahagi nitong iglesia. Pero pinaliwanag niya, sabi niya, the original words really impacted me. During my quiet times, I would take out the lyrics and be so affected by them. I had to find a way to sing these words to God, even if it was only for myself. When I made up my mind to write a new melody, it came surprisingly quick, in about an hour. Pinaliwanag niya dyan sa ellipsis na hindi kami usually ganyan kabilis gumawa ng kanta. Usually, it takes them weeks or months silang mag-asawa to write and rewrite yung kanilang mga melodies. Pero ito daw ay surprisingly quick para sa kanila. I played it for my husband, Steve, and he liked it. So we recorded it. We played it for our worship leader, and the song just kind of snowballed from that time since. I'm amazed at how God has used this song in the church at large, especially when I think that I just wrote this new melody so that I could worship God in my quiet times with Him. So ito ay isang ang simpleng simulain itong bagong tono at yung kanyang kagustuhan lamang para sa kanyang sarili na yung mga salita na kanyang nagustuhan ay maawit niya sa Diyos. Kaya niya ginawan at ginamit niya yung talentong kaloob sa kanya ng Diyos na gumawa ng musika. Ito ay nagustuhan ng marami. Hindi niya inaasahan na ito'y magkakaroon ng ganitong kalaking impluensya. Ngunit ito nga ay nagkaroon ng ganitong impluensya, umabot sa atin, at ito'y inaawit natin, inaawit ng maraming iglesia na kahit yung mga hindi naman necessarily affiliated with Sovereign Grace Ministries. So ito ay nagkaroon nga ngayon ng revival, yung appreciation dito sa awit na ito. At kaya, at itong awit nga na ito ay maganda talaga yung mga salita. At makita nga natin kahit yung tono, yung nagsulat ay sinasabing yun ang pinagsimulan ng kanyang kagustuhan na gumawa ng bagong tono. Dahil talagang yung mga salita at yung mga doktrinang nilalaman nito
ay nakaantig ng kanyang damdamin. At ano ba ang tinuturo sa atin ito? Hindi naman nga din maganda na yung musika lang ang kumikiliti sa ating puso, kundi ang tunay nating pag-aawitan na ito'y maging taos-puso nating papuri sa Diyos ay kung yung katotohanan na itinuturo sa atin at yung mga maluwalhating biyaya na inilalahad sa awit na ito ay talagang nakikita natin na tamang ipagpasalamat natin, ay yun yung magiging singing with grace in our hearts. Kaya ating tingnan ngayon, ano yung mga napapaloob sa awit na ito. Nakita nga natin ito ay tungkol sa kung paano si Kristo ay nandoon sa harap ng trono ng Diyos. So inaawit niya na nandun si Kristo before the throne of God above. Yun yung ibig sabihin nung pamagat. At kinagagalak niya na si Kristo ay nandoon, hindi na nasa puso niya o nandoon sa kasama niya, gumagabay sa kanya. Ito ay may mga katotohanan din, pero itong katotohanan na si Kristo ay nandoon sa harap ng trono ng Diyos ay kanyang ikinagagalak, kaya siya napagawa ng ganitong awit. At ito ang tinuturo sa atin ngayon na atin ding matutunang ikagalak. Kung ano ang naidudulot sa atin na si Kristo ay nandoon sa harap ng trono ng Diyos. At maaari nating maunawaan, ma-appreciate itong kagandahan na si Kristo ay nandoon sa trono ng Diyos. Kung ating maunawaan na una, kailangan natin ng tagapamagitan. We need an advocate. At ito ang sinasabi sa atin sa 1 John chapter 1, verse 8 to 10. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Dahil totoo sa lahat ng mananampalataya na sila'y makasalanan pa rin, at hindi nila maaaring itanggi na meron pa din silang kasalanan, at sinabi mismo dito kung ito'y kanilang itanggi, ay wala ang katotohanan sa kanila. Kaya dahil na nanatili ang kasalanan sa atin, maging sa atin na mga sumampalataya na kay Hesukristo, dahil tayo patuloy pa ring makasalanan, kailangan natin ng tagapamagitan. Dahil patuloy tayong nailalayo sa Diyos o nagiging kamuhi-muhi sa mata ng Diyos ayon sa batas, dahil sa ating kasalanan, ay kailangan natin ng tagapamagitan. Ngunit ang mabuting balita nga, ay yun talaga ang best in counting. Ay yung number 2 ay we have an advocate. No, hindi lamang meron tayong pangangailangan sa isang tagapamagitan, ang mabuting balita nga ay na meron tayong tagapamagitan. At ito yung mismong kasunod na sinabi ni Juan, pagkatas niyan sabihin niyang 1 John 1:8 to 10, My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And sinasabi niya dahil kakasabi lang niya na hindi mo dapat itanggi na kayo ay makasalanan. Wala dapat magtanggi na sila ay may kasalanan pa rin. Pero hindi ibig sabihin ito na ang gusto ko ay na dahil hindi nyo naman ito maaalis, ay magkasala na lang kayo. So, binibigyan niya ng paglilinaw na hindi ito ang aking layunin sa pagsusulat na kayo ay i-encourage kung magkasala. Kundi, gusto niyang, ito ang kanyang layunin, hindi kayo dapat magkasala. Pero sinasabi nga niya na dahil nananatili ang kasalanan, ay instead of falling into despair, binigay niya ang mabuting balita, if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. At dahil ang ating meron tayong tagapamagitan at ang ating tagapamagitan ay si Hesukristo na matuwid, ay tayo ay makakatiyak na ang kanyang pamamagitan ay may bisa na tayo ay absuelto sa ating kasalanan at tayo ay dalhin sa kapatawaran. At ito ang inaawit ng dito sa unang stanza, makikita natin ang kanyang ikinagagalak. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. A great high priest whose name is love, who ever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in hand he stands,
no tongue can bid me thence depart. So ito nga ay ang tinitingnan niya ay nandoon mismo sa harap ng trono ng Diyos. Hindi lamang na si Jesus ay namamagitan para sa atin, kundi na nandun siya sa harap ng trono ng Diyos. At ibig sabihin siya'y nakalalapit, talagang nakakausap niya ang Diyos at hindi siya namamagitan lang from afar. Na meron lang siyang kagustuhan na tayo ay mapatawad pero hindi naman niya ito madala sa kanyang Ama. Ito yung sinasabi sa atin, nandun siya mismo sa harap ng trono ng Diyos. At yung ating ngayong pamamanhik o yung ating plea ay strong and perfect. Dahil siya mismo ang anak ng Diyos, siya ay matuwid. Kaya yung ating ngayong yung namamagitan para sa atin ay isang perfect and a great high priest. At itong pagkilala kay Kristo bilang isang mataas na pari o punong pari, ito ay galing sa lumang tipan na merong mga pari pero merong punong pari sa kanila. At yung punong pari ay inaatasan na siya ang makakapasok doon sa pinakamalapit doon sa pagsasamba sa Diyos. Ito ay makikita nga natin na yung ama ni John the Baptist ay naging isang high priest. Ito ay apparently in-elect once a year dahil hindi ito mahahawakan ng isang tao na posisyon. Ito nga sinasabi na si Jesucristo yung tunay na punong pari, siya mismo yung nandun na sa harap ng trono ng Diyos. At ang iba pa niya, pagkakaiba niya sa lahat ng ibang pari ay He ever lives and pleads for me. Kung ang maraming ibang punong pari sa lumang tipan ay namamatay at kailangan silang mapalitan, ay yung punong pari na si Jesucristo ay nabubuhay ng walang hanggan at sa kanyang pamamalagi sa harap ng trono ng Diyos, siya ay nananalangin para sa atin. At kaya siya ay naggagalak na at ikinatutuwa niya at pinanghahawakan niya na itong punong pari na ito ay may natatanging pag-ibig sa kanya. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. Ito ay marahil tumutukoy yung pagiging graven on his hands sa yung pagkakapako niya sa krus at sinasabi na maging sa glorified body ni Jesus ay meron pa ring sugat sa kanyang kamay. At alam nga natin yun na pagbangon niya mula sa mga patay, pinapakita niya, sige, ito yung sabi niya kay Thomas, na ito yung mga sugat ko sa aking kamay. At kung may paniniwala tayo sa glorified body, na ang marami sa mga sakit ng mga tao, kahit yung mga pilay ay magiging hindi na pilay kapag sila ay nakapunta sa langit, mga bulag ay makakakita, ngunit pinanatili kay Jesus ang sugat sa kanyang kamay sapagkat ito'y nakakaluwalhati sa kanya. At ito ay nanatili sa kanyang kamay at marahil ito ang tinutukoy na dahil si Kristo ay namatay, kilala niya kung para kanino niya inalay ang kanyang buhay. Itong sinasabi, my name is graven on his hands. At pinanghahawakan niya na kilala siya ni Kristo, na siya'y pinag-alayan ng buhay ni Kristo. At yung my name is written on his heart ay na yung layunin ni Jesus at yung pag-ibig sa kanya ay kanya ding pinanghahawakan. So, I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. Dahil si Kristo ay namamagitan doon sa harap ng trono ng Diyos, at siya'y nakatayo sa harap ng trono ng Diyos at nananalangin para sa atin, hindi tayo pwedeng paalisin. Yun yung pagkakasabi ng huling linya na walang makakapagpaalis sa iyo, hindi ka pwedeng palayuin dahil namagitan si Jesus at si Jesus na mismo ang namamagitan, hindi maaaring baliktarin ang kanyang pananalangin. Sinasabi nga sa Hebrews chapter 6 verse 18 to 20, we who have fled for refuge have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest
forever after the order of Melchizedek. Ito yung direktang sinisitas nung nagsulat ng awit na pinagmulan ng kanyang yung inspiration ng kanyang himno. At minsan kapag sumusulat siya sa mga tao, ito ang kanyang kinukot na mga verses at nilalagay niya ding preface sa kanyang hymn books at sinasabi niyang ito ang mag-encourage sa inyo. Kaya actually ang original title nung kanta na yun ay Within the Veil. Yung ibig sabihin ay Behind the Curtain. At nandun siya sa likod noong kortina dahil si Kristo nga ay nakalapit into the inner place. Yun yung inner place reserved for the high priest. At ang tinutukoy ngayon dito ay si Kristo nga ay hindi lang yun siya umupo doon sa trono. Ito yung pinagmumulan noong awit na sinasabi mismo sa atin ng salita ng Diyos na si Kristo, a high priest forever after the order of Melchizedek, ay namamagitan para sa atin. Nandun na nga siya behind the curtain to the inner place. Kaya sinasabi dito sa Hebrews 7:23-25, the former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in office. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Kita natin dito yung isang pinagmulan ng isang linya doon sa unang stanza, he ever lives to make intercession, o yung he ever lives and pleads for me. Yun yung line na ginamit doon sa awit. At ito ngang katotohanan na si Kristo ay always lives to make intercession for us, ay yun yung nagbibigay sa atin ng katiyakan that He is able to save to the uttermost. Dahil hindi siya namamatay, kaya lubusan ang kanyang kaligtasan. Hindi siya namamatay at patuloy ang kanyang panalangin. Hindi napapatid ang kanyang pananalangin para sa atin. Dahil doon tiyak tayo na yung pagligtas sa atin ay hindi pansimula lamang o bahagi lamang at kailangan pa itong dagdagan, kundi we are saved to the uttermost by the intercession of Jesus. Kaya ito yung ikinagagalak nung himno na nagagalak siya sa pamamagitan ni Jesus dahil He ever lives and pleads for us. Sa Tagalog, ito ang ating inaawit, sa trono ng Diyos sa taas, ako'y may pansamong sapat. Ito yung before the throne of God above. So nakuha naman yun. Ako'y may pansamong sapat. At ito yung original ay strong and perfect plea. Nakuha pa rin naman yung essence na yung pansamo o yung ating plea ay sapat. Though nawala yung konting nuance of a strong and perfect. Pinangahawakan natin na yung pansamo ay perfecto. Pero yung pagsabi naman na sapat ay nagbibigay na rin ng pagkilala na ito ay sapat nga. Paring ngalan ay pag-ibig, a great high priest whose name is love, para sa akin namamanhik. Whoever lives and pleads for me. Dahil nga sa haba ng syllables ng Tagalog, ay ang nasabi nilang ay who pleads for me. Pero yung pagkilala na he ever lives and pleads for me, yun yung original na intensyon. Yun yung isang bahagi ng ating kagalakan sa pamamagitan ni Jesus na siya ay ever living and pleading for us. Ito'y yung pagkakasalin nung my name is written on his hands, graven on his hands, and my name is written on his heart, ay pinagsama, aking ngalay nakasulat sa kanyang puso at palad. At dahil siya'y nasa langit, pero yung original, I know that while in heaven he stands. Magkaiba lang naman ng poetic imagery, pero pareho lang din yung essence na nandun siya sa langit. Ito medyo nakaiba para mag-rhyme. Sabi, sa Diyos ay nakalalapit. So parang kinatutuwa dito sa Tagalog ay na may access tayo sa Diyos at tayo pwedeng lumapit sa Kanya. Pero yung sa English ay minsan kasi pag negative ang pagkakasabi na sinasabing hindi ka pwedeng paalisin,
ito ay mas maigting yung naihahatid na mensahe. So yung do pareho naman na nakalalapit at hindi ka pwedeng itakwil dahil nga ikaw ay pwedeng lumapit. Pero yung mas maigting na version ng English ay no tongue can bid me thence depart. Ibig sabihin, kahit sino pang magparatang sa iyo na wala kang karapatan na lumapit sa Diyos dahil sa iyong kasalanan o sa kung ano paman, ay dahil si Kristo ang namamagitan, ay hindi ka pwedeng paalisin. Dahil si Kristo na mismo ang nananagot para sa iyo. At kaya nga yung sunod na stanza ay ang kanyang babanggitin doon ay yung when Satan tempts me to despair. At ibig sabihin, para bang kung si Satan man ang magsabi na ikaw ay paalisin, ay hindi pa rin ito pwede. Sabi sa Psalm 143:2, enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. So tayo din ay tinuturuan na kilalanin sa pamamagitan ng awit na ito, na tayo ay hindi karapat-dapat na makatayo sa harap ng Diyos. Kaya ang ating palagiang maging dalangin, enter not into judgment with your servant. No one living is righteous before you. Kilalanin natin na hindi tayo matuwid at ang kailangan natin ay tayo ay lipasan nitong paghuhusga o paghahatol ng Diyos. Pero tayo ay nakalalapit sa Diyos dahil sa pamamagitan ni Hesukristo. At ito nga ang mabuting balita ng justification. Bagamat tayo ay hindi righteous, we are counted righteous or we are justified. Ito sabi sa Romans 5:1, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because we have peace with God, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At dito natutupad yung ating dalangin sa Psalm 143:2 na enter not into judgment, na tayo ay hindi hatulan ng Panginoon. At ito ay sa pamamagitan ni Hesukristo. Kung ikaw ay in Christ Jesus, there is therefore now no condemnation. Dahil ikaw nga ay inari ng ganap, have been justified by faith, kay Hesukristo, you have peace with God. At wala na ang paghahatol sa iyo. So hindi na nga siya magbibigay ng judgment sa iyo, bagamat ikaw ay hindi matuwid. At kaya nga sabi sa Romans 8:31-35, kung there is now no condemnation, who is to condemn? Sino ba ang maaaring magbigay ng hatol? Kung si Kristo na mismo yung namatay, at siya yung nagbayad ng kasalanan, paano pa mahahatulan yung makasalanan? Binayaran na nga ni Hesukristo yung kasalanan. At sabi, higit pa doon, siya ay ibinangon at siya ay nasa kanang kamay ng Diyos at hanggang ngayon nananalangin para sa atin. So, ang pinanghahawakan ni Pablo dito at ang kanyang argumento ay kahit na si Satanas pa mismo o sino pang mataas na makapangyarihang tao ang magparatang sa iyo ng iyong mga kasalanan at ikaw ay i-condemn, pero si Jesus ay nananalangin para sa iyo. Ano ang mananaig? Yung paghuhusga ng mga tao at ng iba na mas mababa kay Jesus o yung pananalangin ni Hesukristo? Kaya dahil si Jesus ang nandoon sa mismong harap ng trono ng Diyos at siya'y nananalangin para sa atin, hindi tayo mahatulan, walang maaaring magbigay ng hatol sa atin. At kaya nga dito sa sunod na stanza, when Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on Him and pardon me. At kaya nga, ito sinasabing binibigay niyang sitwasyon ay when Satan tempts me to despair. Kung ilagay pa natin dun sa konteksto ng huling linya, ay na no tongue can bid me thence depart, dahil nananalangin para sa akin si Jesus. At ito yung kanyang ngayong binibigay pa na kahit na si Satanas pa mismo ang magtukso sa akin,
ako ay mawalan ng pag-asa. He tempts me to despair. Isa ng katakot-takot na bagay kapag si Satanas ang magtutukso sa iyo na ikaw ay magkasala. Pero ito ay isang mas matinding pag-aalis ng pagtutukso ni Satanas na ikaw ay mawalan ng pananampalataya, mawalan ng pag-asa sa Diyos. And he tempts you to despair at and tells you of the guilt within. At pinamumuka sa iyo ang iyong kasalanan para ikaw ay mas matakot mawalan ng pag-asa doon sa pangako ng Diyos. Pero ito ang kanyang solusyon at sa ganitong paraan ay nasasagot niya itong pagtutukso ng dyablo. Sabi, upward I look and see him there. Ang titukoy niya syempre is the throne of God above. Upward I look and see him there who made an end of all my sin. At kung mismong yung Panginoong Hesukristo na siya ang tumapos sa iyong kasalanan ay nandun sa harap ng trono ng Diyos at nananalangin para sa iyo. Mas dapat na manaig sa iyo ang galak at pag-asa na kung siya ang mas may karapatan na magalit sa iyo, ang mas may karapatan na magbigay ng hatol sa iyo, pero nandun siya sa trono ng Diyos at nananalangin para sa iyo. Kaya't kahit na si Satanas pa mismo ang mag-alis sa atin sa ating pananampalataya, ay hindi ito maalis sa atin. At ito'y sa sumunod na mga linya ay i-recall niya, ito ay a rehearsal of the doctrine of substitution. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. Ginamit niya yung salitang counted free. At ito nga ay isang kilalang lengguwahe for justification, yung pagbibilang sa atin, though usually counted righteous, pero ginamit nilang niya yung salitang free. Bagamat si Jesus ay walang kasalanan and it is the sinless Savior died, ako na makasalanan ay ibinilang na mapalaya. At ang dahilan nito at ang pinakaugat nito is for God the just is satisfied. Ito'y again a deep doctrine, the satisfaction of God, na siya ay dahil kailangan yung justice of God be satisfied sa harap ng kasalanan, hindi maaaring ito ay maisantabi lamang na ang hustisya ng Diyos ay hindi mabigyan ng satisfaction. Pero dahil si Kristo ay namatay, God the just is satisfied at na tingnan na lang si Jesus, to look on Him and pardon me. At tayo ay nabibigyan ng kapatawaran dahil tinatanggap niya ang sakripisyo ni Jesus para tayo ay mapalaya. Sabi nga doon muli sa Psalm 143:2, enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. At wala sa kahit sino man na mga nabubuhay, kahit sino sa atin, at maging ang mga lingkod na ng Diyos, kaya ito yung nananalangin, enter not into judgment with your servant. So ito'y lingkod na ng Diyos, meron na siyang mga nagagawang katuwiran, meron na siyang nagagawang mga mabuti, pero kailangan pa rin niyang kilalanin, hindi ako matuwid, at kailangan na ang sa awa ng Diyos ay hindi niya ako hatulan. Pero ito nga ang mabuting balita na tayo ay hindi na living. Sabi sa Colossians 2:19, for through the law I died to the law. So kung no one living is righteous before God, ito nga ang mabuting balita na sa kamatayan ni Kristo, tayo ay patay na sa harap ni Kristo. So dito tayo naligtas sa ating kamatayan sa pamamagitan ni Jesucristo. If no one living is righteous before God, tayo nga ay hindi na living. We have died to the law, so that I might live to God. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. At ito yung kung paanong si Kristo na ang tumatayo sa harapan ng Diyos para sa atin. It is Christ who lives, na siya na ang humaharap sa Diyos para doon sa hiling ng batas. Kaya sabi sa Romans 8:3-4, pagdiwanag paano ito nangyari, for God has done what the law, weakened by the flesh, could not do.
by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, for our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. At ito yung mga katotohanan na nailalaman doon sa second stanza, at ito yung ikinagagalak natin na awitin sa pamamagitan ng awit na iyon. Sa Tagalog, ito ang ating kinakanta, kung tuksuhin man ng dyablo. Pero ito nga, nawala yung paglilinaw that it is a temptation to despair. Maaring tuksuhin man ng dyablo na ikaw ay magkasala. Yun usually ang to tempt ng Satan. Pero ito ay ang original intention to tempt us to despair. Pero nakuha naman dun sa second stanza, at usigin sa sala ko. Tayo ay paratangan ng mga kasalanan at sabihing hindi ka karapat dapat na tumayo sa harap ng Diyos dahil sa iyong kasalanan. Pero si Kristo ang aking pangsagot. Nawala na yung poetic imagery, naging literal na lang sa Tagalog. Sabi, upward I look and see Him there who made an end of all my sin. So dito ay naging mas literal na lang, si Kristo ang aking pangsagot, salay minsanang tinapos. Dahil si Kristo'y namatay, ito nawala yung sinless Savior, pero yun din naman yung essence. At ako'y lumayat na buhay. So, para makuha yung pagiging free at pagkakaroon ng buhay mula sa kamatayan ni Kristo, yun yung naging salin. Pero na yung sense na tayong mga makasalanan ay nagkaroon ng pagkalaya ay medyo na-contain na lang dun sa mga concepts that is in the other words. So sabi, ako'y pinawalang sala, that is usually the Tagalog translation for justified. So ako'y pinawalang sala, though yun nga yung Tagalog, yung English ay the God the just is satisfied na ng Diyos ng dahil sa Kanya. So to look on Him and pardon me. So itong English ay nagkaroon lang ng opportunity to be more specific about yung salvation that we have in Christ at kung anong mga aspeto nito ang ating kinagagalak. Pero para magkasya yung syllables ay naging mas general, pero it's the same kind of doctrine, a praise to Christ for the salvation of a sinner. At kaya sabi sa Psalm 24, 3-4, pagdating dito sa huling talata, who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false, and does not swear deceitfully. Ito ay isang madalas na gamiting lengguwahe sa awit. Meron din yan sa Psalm 15. At parang sinasabi na ang makahaharap sa Diyos ay yung malinis. Siya yung makalalapit sa Diyos. At sa isang banda, ang dapat na maging tugon ng isang Hudyo dito na dinadalangin ang awit na ito ay na makilalang ako ay hindi maaaring humarap sa Diyos dahil ako ay hindi matuwid. Pero dito sa 7-8 ay meron ngang pagkilala sino ngayon yung lalapit doon. Sabi, lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord, strong and mighty. Siya yung lalapit at aakyat doon. At ito yung dating sa huling stanza. Dito sa huling stanza ay naging isang papuri na lamang tungkol dun sa kay Jesus na nandun siya sa harap ng trono ng Diyos. Dahil na doon nga sa dalawang unang stanza ay meron ng paglilinaw ng mga aspeto ng pananalangin ni Jesus para sa atin at bakit ito mabuting balita para sa atin. Itong pangatlong stanza ay pagbibigay na lamang at paglilista ng kapurihan para kay Jesus. At siya sabi, behold Him there, the risen Lamb, at my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with Himself I cannot die, my soul is purchased by His blood. My life is hid with Christ on high,
with Christ my Savior and my God. So dahil si Kristo, yung ginamit dito yung language ng King of Glory, at ito'y nagmula nga doon sa Psalm 24, let the King of Glory come in. Sinasabi, tingnan nyo sa doon. Ito nga ay a play on many scriptural words. Diba? Si John the Baptist, yun yung kanyang panawagan, behold the Lamb who takes away the sins of the world. Pero ito ngayon ay sinasabi, behold him there, the risen Lamb. Yun ang bumangon. At ang kanyang panawagan ay tingnan nyo siya, nandun na siya ngayon sa harap ng trono ng Diyos. At sabi, my perfect spotless righteousness, yung aking katuwiran, nandun na mismo sa harap ng trono ng Diyos. Kaya sabi na si John Bunyan, sa kanyang sariling salaysay, ay ito ang katotohanan na bumago sa kanyang pananampalataya at bigla daw siyang nagsisigaw na sinasabi niya, my righteousness is in heaven, my righteousness is in heaven. At yung katuwiran ko ay nandun na sa harapan ng trono ng Diyos, nandun na sa langit. At kung yung katuwiran ko ay sigurado ako na nandun na, ay sigurado ngayon ako na ako'y makararating doon. Dahil yung katuwiran na ibini sa akin ay nandun na sa langit. The great unchangeable I am, the King of glory and of grace. At dahil nandun na nga siya, yung katiyakan na tayo makakarating doon, yun yung ipinapahayag doon sa huling 4 na linya, one with himself I cannot die. Dahil kaisa na ako kay Jesus at nandun siya sa langit at siya hindi namamatay, dahil kaisa na ako sa kanya, united with him, I cannot die. And my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high. Ito'y lengguwahe naman mula sa Colossians chapter 3, na yung ating buhay ay nakatago. My life is hid with Christ. So ibig sabihin yung para bang yung time deposit savings na nandun na ibinigay yung buhay mo ay pinatago kay Jesus for safekeeping para ibigay sa iyo muli sa huli. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. Kaya yung katiyakan mo na ito yung matatanggap mo ay si Kristong nandun na sa langit ay hawak ang iyong buhay para ipagkaloob ito sa iyo. At kaya nga, ito yung sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 3 to 6, we all once live in the passions of our flesh, carrying out the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. So ito ay inaangkin na ni Jesus kahit tayo'y nandito pa sa lupa, siya na hindi pa namamatay niyan nung sinulat niya, at sinabi niya na siya'y iniupo na doon sa kasama ni Jesus. We are already raised up with Him and seated with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Ito ang naghihintay na sa atin. At ito yung ginamit sa Colossians chapter 3, verse 3 to 4. At bakit tayo ay tiyak na nandun na tayo at yung buhay natin ay ipagkakalob sa atin? For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Dahil yung iyong buhay ay nandoon kay Jesus, siya ang nagtatago nito, ay pag He appears, when your life appears, you also will appear with Him in glory. Kaya nga ito yung inaawit sa Tagalog, aking korderong namatay, nawala yung behold Him there, the risen love, pero napanatili naman yung mga iba, walang dungis kong katwiran, walang maliw na aking the great unchangeable I am, hari ng awat biyaya. So, the King of Glory. So, hindi masyadong halata yung reference to Psalm 24, pero yun yung original that there was a reference to Psalm 24, the King of Glory and of Grace. And ako'y kalakip niyang tunay, one with Himself I cannot die. So, ako'y kalakip niyang tunay ay
inaawit lang yung pagiging united with Christ, pero dun sa English ay kinayang isama pa yung implication of being one with Jesus, that because we are one with Jesus, we cannot die. At pinag-alayan ng buhay, ang buhay ko'y na kay Jesus, or my life is hid with Christ on high, aking manunubo sa Diyos, with Christ my Savior and my God. So ito yung ating ikinatutuwa dito sa awit na ito yung ating ipinagbubunyi na si Kristo ay nananalangin para sa atin. Ito nga ay magandang na bibigyan ng summary at pagpapaliwanag sa Belgic Confession Article 26 of the Intercession of Christ. We believe that we have no access to God except through the only mediator and advocate, Jesus Christ the righteous. For this purpose, He became man, uniting together the divine and human nature, that we men might not be barred from, but have access to the divine majesty. This mediator, however, whom the Father has ordained between Himself and us, should not frighten us by His greatness, so that we look for another according to our fancy. There is no creature in heaven or on earth who loves us more than Jesus Christ. Kaya nga, yung mga kasunod pa nito sa article na ito ay sinasabi, kung maghahanap ka ng mas mataas na at mas may kapangyarihan, sino ang mas may authority than the Son of the Father? Kung maghahanap ka ng mas may malasakit sa iyo, sino ang mas may malasakit sa iyo kaysa kay Hesukristo na namatay para sa iyo? Kaya't wala dapat dahilan na maghanap ng ibang tagapamagitan na itong si Saint ganyan at itong si Mary ay mga tao, mas makaka-relate sila sa akin, kaya mas malalapitan ko sila. Pero ito nga yung dapat nating matutunan, Jesus Christ loves us more than any other man, at kaya siya ang mas tama nating lapitan sa ating paglapit sa Diyos at sa ating pananampalataya. Kaya ito ang ating naitatanim sa ating mga katotohanan nitong himno na ito, at nawa nga sa mga madaming beses na awitin natin ng awit na ito ay maturuan tayo na ikagalak ang pananalangin ni Hesukristo para sa atin. So, meron po ba kayong mga comments, questions about the song and all the doctrines? Hello? Hello? Yes. Hello? Thank you, Brother IE. Salamat sa ating lesson for today. Yung question ko lang is yung significant or yung reason bakit, 'di ba, kahit glorified body na yung katawan ni Kristo, umakyat siya. Kumbaga umakyat sa langit and namamagitan para sa atin. Yun yung sinabi doon sa huli, there is no creature in heaven or on earth who love us more than Jesus Christ. And sabi mo nga kanina lang din na hindi porke yung mga tao o yung mga saint mas naintindihan tayo kasi tao sila. Pero kung titingnan natin mabuti, umakyat si Jesus ng glorified body, ibig sabihin yung flesh nandoon pa rin, yung perfect na pagkatao niya nandoon pa din. So ano yung parang pinaka natin doon, hope natin doon na naintindihan talaga tayo ng ating Panginoong Hesukristo dahil nga siya, kumbaga fully God or truly God and truly man pa rin siya kahit na nasa trono na siya ng Diyos. Parang kumbaga yung truth na pwede natin panghawakan doon na mako-comfort tayo. Na hindi lang yung there is no creature in heaven and earth who love us more than Jesus Christ, di ba? No, totoo yun, kumbaga truth yun. Pero ano pa yung comfort na kaya pala inakyat sa langit ng tao na kumbaga fully God and fully man pa rin siya. Parang ganun. Marami tayong pwedeng makuhang ikagalak tungkol sa katotohanan ng resurrection of Jesus Christ. So,
isa sa mga explicitly mentioned tungkol sa resurrection of Christ and how that relates to us ay sinabi sa 1 Corinthians 15 na dahil si Kristo mismo ay nag-resurrect, ay sigurado tayo ay mag-resurrect din. At ito ay dahil kung si Kristo ay inako yung kasalanan natin at siya ay nag-resurrect into a glorified body, at kung si Kristo mismo inako yung kasalanan ng lahat ng kanyang mga hinirang, and He became sin, at siya na ngayon nasa pinakailalim ng impyerno ay bumangon at umakyat sa langit, ikaw ngayon na sumampalataya sa Kanya ay tiyak na maging kabilang sa Kanya, na ikaw din ay susunod sa Kanya with a glorified body. So yun yung lohika na itinuturo ni Paul sa 1 Corinthians 15. Dahil siya mismo ay nag-resurrect din, ikaw ay tiyak na mag-resurrect. Kaya yung denial of His resurrection na siya ay nag-resurrect with a body ay nag-aalis ng ating pag-asa na tayo ay mag-resurrect din. Kaya isa yun, or at least yun yung binibigyan din ni Paul na hope natin from the resurrection. Because He resurrected, tayo din ay siguradong mag-resurrect tayo na sasama sa Kanya, dahil kung siya na umako ng ating flesh kasi maaaring inako niya yung ating kasalanan, yung ating kalikasan, at dahil sa pagsuot niya nung ganong karumi, ay masyadong marumi, sige dyan na lang siya sa impyerno at di na lang siya babangon. So, dahil nga ito ay ganon karumi. Pero dahil napatunayan na itong pagparusa sa Kanya is satisfied the justice of God and was raised to heaven, meron tayong katiyakan din na tayo babangon. So, yun yung isa sa mga tinuturo niya. Bali, yung pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo with the glorified body, ano din siya, picture din siya ng future na mangyayari sa mga tao. Tama ba, bro? Yun din nga yung sinabi mismo sa 1 Corinthians 15, dahil nandun siya. Ito ngayon yung ating katiyakan. At kaya nga matatapos yung 1 Corinthians 15 na sinasabing huwag kayong mapagod na gumawa ng mabuti, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Dahil nakita mo na kung saan yan hahantong sa isa, maluwalhati kay Jesucristo. Parang ganun. Thank you, bro. Dito sa Romans 8:34, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. So, di ba, Brother IE, correct me if I'm wrong, kapag seated at the right hand of God, ibig sabihin, kapantay. Hindi pwedeng hindi kapantay. Seated at the right hand of God. So Christ is seated at the right hand of God and is God Himself. Hindi ko lang gusto ko pang maintindihan pa paanong nangyaring He is God because He is seated at the right hand of God and yet interceding, na para bang hindi siya yung nasa throne. Parang pa-elaborate na lang. Ayun po, meron naman pong sa pag-distinguish ng three persons in the Trinity, so si God the Father, God the Son, even before, ay meron ng ganun, bago pa siya umakyat sa langit, sila ay nagkaroon ng tipan na magligtas ng mga hinirang. So even before na pumunta siya doon, meron na silang tipanan. So may persons na nag-uusap, na gumagawa ng tipan with one another. At ganun din, si Jesus, nung nandito siya sa lupa, ay madalas nanalangin sa Diyos. Siya ay nanalangin. Ito ay, kung tanong nyo ay napupunta lang doon sa pag-unawa na mayroong sa pagpapakilala sa atin ng Diyos sa mukha ni Jesucristo, ay na mayroong persons in the Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, at merong that distinction of persons allows for yung the Son praying to the Father.
baka po mas mahabang usapan yan kaysa sa paliwanag. Pero yun yung pananalangin na ang anak ay dadalangin sa ama kahit sa lupa, sa langit, ay because So, kahit na nanalangin ang Panginoon, maging hanggang ngayon, habang nandun sa kanyang in heaven, nananalangin siya, pero hindi yun nadidiminish yung kanyang pagiging Diyos na seated at the right hand of God, ganun. Opo, hindi po yun pero yun nga din po ay kahit sa pag-aaral natin ng John 1 ay laging may ganitong sa ating pangunawa ay hindi siguro magkakasya. In the beginning was the Word, si Jesus ang tinutukoy malinaw, the Word was with God and the Word was God. So kahit noong simula pa lamang, He was with God and was God. So meron siyang pagiging kasama ng Diyos at also Himself God. At hindi na meron dalawang Diyos kasi hindi maaaring mangyari yun. So ganun din ang sige. O kasi, pasensya na, kasi naalala ko, may napanood ako, parang nagtatanong na Muslim o iglesia ni Cristo yata. Hindi ko malalabas. Ang tanong lang kung ang tanong nila kasi, kine-question nila ang deity of Christ. Kung si Cristo talaga ay Diyos nga daw, paanong nangyaring nananalangin pa siya? Hindi lang dito sa lupa, kundi nandun na siya sa langit, nananalangin pa rin siya. As if hindi siya yung Diyos at kinakailangan pa niyang manalangin. Sort of ganung Ayun po, pero si Jesus din ay dinadalanginan ng mga tao at natatawag sa atin. Walang ibang pwedeng dalanginan kundi ang Diyos. So, isa rin yun sa pagkakaiba na si Jesus ay tao din. At yung Father ay hindi tao. So, hindi ka din actually makakita na yung Father ay nagpe-pray. Pero ito ay hindi nagko-contradict na si Jesus ay nagpe-pray. Ay, ibig sabihin hindi na siya Diyos. Dahil habang siya ay tao din, ay sinasabi na alam niya ang lahat ng bagay, alam niya ang kinabukasan, alam niya at nasa control niya ang lahat ng bagay. Ito ay mga sinasabing mga katotohanan tungkol sa Diyos at hindi mo maaaring sabihin sa kahit sinong tao. Siya ay dapat sambahin at walang ibang dapat sambahin kundi ang Panginoon. Yun nga din mismo ang pagkilala. There is only one God, the Father, one Lord, Jesus Christ. At yung pangalang one God ay isa lang ang God, isa lang din ang Lord. So, pero yun, that is all part of, masalimuot na usapan ng tungkol sa Trinity. Pero ito nga po ay merong tatlong persona who is one God, who are one God. Pero ayun. Ang nabubong picture sa akin dito ay si Jesus Christ bilang advocate na namamagitan sa Diyos at sa tao. Pero siya ay Diyos. Ang ibig bang sabihin nito ay find si Christ doon sa langit. And sabi naman dun sa Hebrews ay kapag sumasamba tayo, kasama din natin yung kanyang espiritu. So parang ano ba, siya ba ay kung siya ay Diyos, siya ay omnipresent kahit saan naroroon siya. So paano ba natin pagsasamahin yun na nasa langit siya pero nandito rin siya? Something like that. Ayun po. Madaming mga pwedeng tingnang anggulo para maintindihan niya. Hindi ko in-expect na mapunta sa ganitong klaseng usapan. Pero yung isa ay kailangan natin maunawaan na yung mga heavenly glorious things about God, including Jesus, ay minsan kapag ipapaliwanag sa atin ng banal na kasulatan is speaking analogously or parang anthropomorphically. So pag sinasabi sa atin na ang Diyos ay nagsisi or ang Diyos ay nakaupo sa langit at ang kanyang paa ay nasa lupa or with an outstretched arm, hindi ibig sabihin ito na may braso ang Diyos. So hindi ganoon pag nagsasalita ng ganoon ng banal na kasulatan ay siya minsan ito ay analogously. Ganun din minsan pwedeng maunawaan yung
na si Kristo ay ever lives and prays for us, ay may aspect nun na pwede mong tingnan analogously. So, di ba si Jesus ay nagpakita kay Pablo sa Acts chapter 9. So, nung time ba na yon ay nasa langit din siya nanalangin. Sa mga iba pang pagkakataon na ipapakita si Jesus sa mga pangitain, sa Revelation, halimbawa, siya ay naglalakad sa mga iglesia, siya ay magbibigay ng mga hatol, tumigil ba siyang manalangin sa harap ng trono ng Diyos. So itong mga to ay mga nagpapahiwatig sa atin ng isang katotohanan tungkol sa kay Jesus sa kanyang ministeryo na meron siyang eternal or ongoing intercession for all saints for all time, does not prevent God from him in His divinity to do anything else. Sa isa pang banda ay na si Jesus ay tao, at ito ay totoo na He remains in His glorified body, and His glorified body is not here. At wala po yun sa lupa, at kahit magkaroon tayo ng Lord's Supper, hindi po yun pumupunta sa tinapay, at hindi nagiging katawan niya yung tinapay, at hindi siya nawawala sa langit. Yung katawan ni Jesus ay nasa langit. So, that is always there. So, maaari mo ding tignan that way na Christ, Jesus in His humanity, ay nandun sa langit. Ito nga yung mga pahayag sa atin ng banal na kasulatan tungkol sa Diyos at sa mga maluwalhating bagay na hindi pa lubos na ihahayag sa atin ay seeing in a mirror dimly. Ganon yung hinahayag sa atin kung ano ang bahagyang maaari nating makita. And this is true about God in general, that no one has seen God. It is through Jesus that He is made known. At ito nga yung pagbibigay sa atin ng larawan tungkol kay Jesus na nandun siya sa langit, siya ay nananalangin, ay ito ang hinahayag sa atin tungkol sa pag-ibig sa atin ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. So yun yung nakukuha natin at maaari nga, at ito yung sinasabi ng ibang teologo pero hindi tayo tiyak, pero maaari na sa langit ang kaya lang maunawaan ng tao ay si Jesus, dahil yun yung pagpapakilala ng yun lang yung paraan para makilala mo ang Diyos, dahil siya ang magpapakilala at hindi mo nga malubos na makita. So sa pamamagitan ni Jesus na siya ay nagkatawang tao at sa pagpapakilala ni Jesus, doon mo lang siya makikilala. So, ito ay yung mga nakikita natin ay para makita yung some aspects of the glory of God and His love for us. Pero itong picture na ito, at least, na si Jesus ay nananalangin para sa atin, ito ay isang katotohanan na maaari nating panghawakan na ganito ang pag-ibig ni Kristo sa atin, maging siya na napapaligiran na ng mga banal, ng mga walang kasalanan, ay para sa mga makasalanan sa mundo, ay pinapanalangin niya yung mga makasalanan. At ganun ang kanyang yaman ng biyaya, kahit na meron na siyang natatanggap sa langit na pure worship from holy saints, ay meron siyang pag-ibig na umaapaw maging sa mga makasalanan sa lupa. So yun yung ikagalak natin about what is revealed to us about the intercession of Jesus. Salamat. Yun. So, lampas na po tayo sa time. So, sa susunod, at ito ay ang huli kong lesson on these songs. Yun yung ating gagawin. So, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong pagkasangkapan ng mga awit na kami ay maturuan ng mga mahiwaga at maluwalhating katotohanan ng iyong pag-ibig para sa amin. Salamat nga sa awit na ito na nagbibigay linaw sa amin, nagtuturo sa amin tungkol sa pamamagitan ni Jesus na siya ay patuloy na nanalangin para sa amin. Tuman ay di namin lubos na maunawaan ano ang mekanismo ng nangyayaring ito, pero ito'y natuturo sa amin anong lalim ng pag-ibig ang meron sa amin. Bagamat kami ay makasalanan, bagamat siya ay maluwalhati at napapaligiran ng mga banal, siya ay may pag-ibig para sa amin, siya ay may patience para sa amin kahit kami ay napagpapatuloy sa aming mga kasalanan. Kahit ito ay nagbibigay sa amin ng
assurance, nagbibigay sa amin ng kalakasan na patuloy na kumapit sa Kanya, patuloy na umibig sa Kanya dahil siya ay patuloy na umiibig sa amin. Kaya nga, dalangin namin, Panginoon, na lalo pa naming maunawaan ito, lalo pang maging malinaw sa amin ito, upang sa aming paglakad sa buhay, lumakad kami ng may katiyakan sa pag-ibig ni Jesus at kami ay mabigyan ng malalim na pasasalamat at ito'y lumabas sa amin sa papuri at pagsunod sa iyong mga kautusan. Aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.